I'm Master Sergeant Limit 821857 Infantry Philippine Army. Scout Ranger Class 154-2003. Una, yung karanasan ko na nakaukit talaga sa akin na hindi ko makalimutan. Una, yung sa Cotabato, Oo. 2008. Ah, kasi nawundid ako doon. Okay. Oo. Ano ka noon? Assistant team leader yung posisyon ko doon. Assistant team leader, isla 90 RR gunner. Ako yung gunner na 90 RR, pero mayroong taga-buhat. Yun yung... Ano yan, sir? Ano yung mission yun? Anong kumpon? Kalaban? Yung kinukumport namin na kalaban doon, MILF, BIFF, under sa pamumuno ni Umbra Kato. Doon sa North Cotabato, sabi rin Aliusan area. So, parang yun yung kaltas. Ayun yung kalakasan ni Umbra Kato. Yun yung time na parang talaga nagpakilala na si Umbra Kato na ganun siya katindi. Kasi yung nangyari kasi doon, may area doon na pinasok nila Umbra Kato, doon sila nagkampo, pero yun sa mga civilian yun. Yung ginawa nila, tinira nila yung mga civilian, pinagbabaril, pinatay, ganun. Ngayon, siyempre, naano na yun na ganun yung mga nangyayari. Inanuhan na pinasukan ng sundalo. Kayo yung papasok. Kami yung, yung unit namin yung Time yun. naatasan na yun yung papasok doon para i-clear o kaya itaboy yung mga grupo ni Umbra Kato na ng gulo. Kaya, Anong unit mo nun? yung time na yun na 10 company ako. Yung CO namin si Captain Gidangin. Hindi pa, pa ako nun, assistant team leader, Islan 90 RR gunner. Paano nyo kwento mo from? Yung ginawa namin. Kasi na yung tunog na ganun, mayroon ng tasking na kami yung papasok doon. Una, galing kami sa kampo, galing ng Pigkalagan, hinahol kami ng 6x6 papunta doon sa Aliusan. May barangay doon na may detachment. Di madaling araw, nag-load kami. Pagdating doon sa detachment, huminto kami. Paghinto, di nagkuman yung namin, official na unload. Pero hindi pa kami naka-unload. May biglang pumutok na galing doon sa posisyon ng kalaban kasi kaharap lang ng detachment yung pinosisyonan ng mga BIFF. Ay may prosedo na madali. Narinig namin putok, malakas na putok. Yung pala yung Barrett 50 caliber. Kasi natatanaw nila yung 6x. Tapos narinig namin na putok. Maya mayroong parang lumilipad na iba, ganun. Kasi malaki yung bullet nung 50. Nagtalunan kami dun sa 6x. Pero tabing kalsada, ako, kanya-kanya kami ng hanap ng tago, cover. Ang may nakita kong simbahan, doon ako nakapasok sa simbahan. Ano simbahan? Katoliko. Doon na kasi simentado eh. Maya, simigaw yung official na organize. Nag-organize kami, nag-komisyon. Tapos pumasok kami doon sa detachment. Doon sa detachment, doon kami ng order next na kung ano yung mga movement na gagawin namin.
Bali yung detachment na yun na yung paglabas namin doon, yun na yung LDLC namin, yung line of departure, line of contact. Pero yung nangyari doon, paglabas namin ng detachment, hindi kami dumiretso doon sa target. Nagtambay muna kami doon sa gitna kasi nakadeploy doon yung mga sniper, yung sniper ng Ranger, PSRR, tapos yung sniper ng galing sa LRR. Hindi, wala pa that time, wala pang LRR. LRB pa lang at saka LRC. Yun yung nandoon. Nandoon yung mga detachment la. Yung mga sniper. Kasi makikita kasi yung posisyon ng kalaban. Makikita na yung kalaban palakad-lakad ba? Mabibis. Mabibisual talaga yung kalaban. Kasi malapit lang siguro. Kung sa map distance, mga 1 grade square lang siguro. So, ganun. Ano yung Oh, master kampo nito? Kampo nila, kinampuhan nila yun. Kaya yun, nangyari, nagharboring muna kami sa gitna, tapos yung yung mga sniper na tropa, tinitira yung mga palakad-lakad na kalaban. Tapos, pitik-pitik, ganun. Tapos, yung ano pa doon, inano na ng indirect fire yun, tinira na ng indirect fire. Kanyon? Kanyon, tapos yung 81 mortar ng batalyon, nandun na. Maliban doon, binugbog na ng indirect fire. Tinira pa ng yung air support natin, yung mga ubitin, MJ. Tapos, siguro, isang araw na gano'n, pinapatakan. So, maisip mo talaga na bugbog sarado na yung kampo. Pero kami, nandun na kami nakapreposition na kami, nandun na kami sa pagitan ng detachment at saka yung kampo ng kalaban. Nandun na kami. Naghintay na lang kami ng order na mag-move. Yung nangyari, kinabukasan, nag-move kami. Kasi dalawang kumpanya yung nangyari, nandun. Dalawang kumpanya, 6 company at saka 10 company. Yung kanya-kanya kami ng target. May target din yung objective din yung 6 company. Tapos, yung kami, 10 company. Yun yung minumurtar, kinakanyon, ini-snipe. Yun yung target namin. Parang main effort kami. Unang nag-move yung 6 company. Siguro, pagdating ng mga alas 9 ng umaga, na-enkwentro na sila. Putuka na hanggang alas 10. Pero kami, continuous yung movement namin papunta doon sa objective namin. Nakarating kami doon mga alas 11 ng gabi na. Alas 11 ng umaga. Malapit na kami doon. Yung target siguro nasa mga 300 meters na lang. So nakadikit na kami. Tama. Umuulan. Nag-hold muna kami doon. Tapos nag-lunch kami doon. Kumain na kami ng tanghalian. Isang company, 10 company. Dalawang platon, composed of dalawang platon. Yung platon namin, yun yung leading. Pagkatapos nagkain, nag-water kami kasi umulan. Linagyan na namin talaga ng tubig yung paka nila. Nag-move kami. Nag-order na move. Dinikita na namin yung kampo. Dahil maulan. Ano yung kampo, master? From your location, high ground ba siya? High ground pero hindi ganong mataas. Hindi ganong mataas talaga na high ground. Pero nasisilip nyo na yan. Oo, kitang-kita na talaga na kampo. Ayun yung kampo nila. Kasi may mga bunkers. May mga nakapusis. Wala kami nakita na basta identify lang kasi may mga kubo-kubo na doon. Na yun. Yun na yung kampo kasi mula pa lang pagpasok namin, makikita naman namin na doon yung location ng kalaban. Yung doon, may mga puno, malaking puno na, pero madalang lang, parang akasya, parang ganun. Tapos yung vegetation doon, mga kugunan lang. Tapos yung pinanggalingan namin,
palm oil. Mga maliliit pa na palm oil. Tapos yung dinikita na namin, nakadikit kami, yung plato namin, yung vegetation doon, pugunan, tapos may kubo, yung isang kubo na maliit, tapos may puno ng niyog na mga siguro, malaki pa yung parang galon lang, isang galon lang yung puno, kalaki, ganun lang kalaki. Tapos low ground, nadikit, pero nadikita namin kasi yung ano nga, yung weather, maulan. Maulan. Anong oras kayo doon? Mga mag-alas 12 kasi Ng tanghali. tanghali. Kadikit kami doon. Yung nangyari ngayon, dahil ano lang. Pero hindi namin talaga namalayan na may kalaban kasi tahimik eh. Oh. Tahimik, hindi wala lang sa itong tampo parang wala naman siguro lang. Opinyo. OP lang kami muna. Ngayon, may nakita kong bunkers. Kasi kita. Ganyan ako ng 90RR. Pero mayroong taga-buhat. Nag-suggest ako doon sa platoon leader namin. Si Lieutenant Estinina, ngayong Colonel na, sir, kasi gusto niya tirahin ng 2-3. Sabi ko, sir, kung halip 2-3, 90RR na yung tira natin. Sabi niya, hindi, relax lang. 2-3 lang. Ngayon, yung kasama ko, may 2-3 yung baril niya. Tinirahin ng 2-3. Pero ako, 2-3 din yung dala kong baril. Dalawa, di naki... Mortar sa kapre. Oo. Pero, Ano yung tiyan? 90RR, gunner lang ako sa 90RR. Hindi ako yung tagabo. Oo. Di, tinira niya ng 2-3. 2-3. Tinira ko rin ng 2-3. Ganun. Pum! Unang putok. Pum! Tinira ng kasama ko. Pum! Putok. Sinundan ko. Pum! Putok. Tinira na niya. Pum! Putok. Nung ako na, pum! Sumabit doon sa puno. Yung pum! Doon sa taas ng puno. Pumutok yung 2-3. Biglang nag-volume fire yung kalaban. Biglang nag-volume fire. Puta, gano'n na. Dapaan na kami. Yung masaklap doon, naka-high ground kasi yung kalaban. Yung mga kalaban, naka-high ground. Kami medyo low ground. Yung lipad ng bala ng kalaban, hindi yung pantay na pag gano'n na pwede kang mag-drop, hindi ka mahagip. Yung patusok sa lupa. Oo. Ganun talaga. Kaya makita mo yung lupa na tinatamaan. Ganun, talsikan yung lupa. Ganun. Di doon na. Ano na kami doon? Nagkagulo na talaga kasi parang nangyari, parang killing scene yung posisyon namin eh. Target paper pero. Oo, parang target paper yung nangyari. Kaya, may nawundi din talaga kami kagad doon. Nung time yun. Yung time. Nawundi na nga. Hindi ko parang 8 o 10 yung wounded namin doon. Tapos, mayroon yung hindi talaga pinalad. Natamaan sa ulo. Nakadrop na ngayon. Pero natamaan sa ulo. Kia siya. Si Lit Bacani. Lit Bacani. Doon na. Nagtagal na yung parfight dun. Nagtagal na. Hindi ko maano kasi concentrate na kami dun sa kalaban. Nung habang tumatagal, nag-change position ako. Inassist ko yung tropa. Mayroon kasing 6 bulldog doon, 60 masingga namin na hindi pumutok. Nag-stoppage siya. So, sinubukan ko siyang ayusin para sa magamit namin, putok ulit. Kaso, hindi talaga kasi naano siya ng putik. Kasi maulan, naano siya ng putik. Nalagyan ng putik yung loob ng 60. Nahirapan kaming ikalas kasi parang tumigas. Hindi na namin nagamit yun. Nag-change position ako. Tinakbo ko yung puno ng niyog kasi isip ko cover ba. Tinakbo ko habang tumatakbo. Talsikan yung bala. Nakita kasi tumayo. Open kasi yung ano namin eh. Yung encounter, yung location namin open. Makita nila sa taas. Sinundan ng putok. Gano'n. Talsikan. Habang tumatakbo. Sunod-sunod yung putok. Talsikan doon sa lupa. Makita mo talaga. Nagganon-ganon yung lupa. Gano'n. Tapos, nag-drop ako doon sa may puno. Yun na. Continuous yung parfight. Yamaya. Sabi nung tatong leader namin, withdraw.
Withdraw. Withdraw. Withdraw. Ibig sabihin, withdraw, yun lang yung term na ginamit niya, withdraw. Pero yung ano doon, dapat makalabas lang kami doon sa killing zone. Oo. Diba? Kaya, inanong ko siya na huwag mo isigaw yung withdraw. Siya, huwag ka baka marinig ng kalaban, i-assault tayo dyan. Ibang term yung gamitin mo. Sa halip na withdraw, ayun, strike it. Strike it lang, gano'n. Ay, sabi niya, i-assist mo para makalabas. Makalabas tayo sa killing zone. Ayun, kinuman ko yung tropa na labas. Gapang po pa, gapang papunta doon sa kabilang plato namin kasi maganda yung posisyon ng kabilang plato, masukal, tapos may mga puno ng mangga. Doon kami labas para makalabas kami doon sa killing zone. Yung nangyari, nakalabas na. Nakalabas na yung iba. Pati yung mga wounded. Yung ibang mga wounded. Yung natira lang doon, yung isang Yeah. Kia. Yung pinosisyonan ko, kung saan ako pumusisyon, nandoon din yung Kia. Nandoon malapit. Doon siya nadali. On the spot. Yung nangyari sa kanya. Si Ulo Ulo. Talagang, ano siya, patay kagad. Nangyari, nasa high ground kasi yung kalaban. Yung posisyon kasi ng kalaban, parang nag-letter L. O parang C, ganun. Oo. Kaya yung ginawa ko, yung galaw ko doon, para akong nagwa-wiper. Ganyan-ganyan ako. Kasi putok ako sa kabila. Ikot na naman. Putok na naman ako doon. 2-3. M16, ganun. Yung ginawa ko. Yung time na, ano na lang kami, kunti na lang talaga. Parang 3 na lang kami. Yung natira. Ako, yung radyoman, at saka yung PL namin, si Lieutenant Estinina. That time, lieutenant pa siya. Biglang, nung paikot sana ako, biglang may parang pinitik yung ulo ko ba? Parang pinitik. Para yung tinamaan ka ng tirador. Gumanan. Nahisip ko, natamaan ako. Hinawakan ko yung ulo ko. Tapos, hit the ground talaga, drop ako. Hinawakan ko lang yung ulo, ginanong ko kasi isip-isip ko kung matindi talagang tama, at least makapagsalita pa ako kahit split in seconds lang. Isa lang yung sasabihin ko, huwag yung pamatayin yung pamilya ko. Ganon yung naisip ko. Kasi ulo alam ko, ulo critical talaga. Ganon. Tapos, hit the ground. Mamaya, pagkaramdaman ko, tiningnan ko yung dahon ng niyog. Pag nag-blurred yung paningin ko, ibig sabihin, matindi yung tama ko. Ano? Mamaya, hindi man nagbago. Siguro mga ilang minutes na, mga 3 minutes na, hindi man nag-blurred yung paningin ko. Di kinapa ko. Naramdaman na akap ako, parang nagkanala ba? Yung parang ano lang ng bala. Pero hindi talaga daplis lang. Oo. Naano ko talaga na may tama ng bala, yung dinaanan ng bala. Oo, may dugo na. Sabi nung radio operator, rinadyo niya, "Sir, si Sergeant Timil, may tama sa ulo." Tadi, siguro yung nakarinig, kasi ulo, dali ako, ganun. Yung, kinapa ko, wala naman, di, resume ulit, laban na naman ulit. Tira naman ako. Maya, nag-stopid na yung M16 ko, nag-stopid. Hindi ko na magamit. Yung ginamit ko na lang, 2-3 na lang. Mabuti, marami akong bala na 2-3. Dala. Siguro nasa 24 na bala yung dala ko. Yun na lang yung ginagamit ko. Pang pitik-pitik na lang. Pero hindi nag-assault. Hindi sila nag-assault. Hindi pa sila nag-assault. Yung ginawa ngayon, yung radio operator, nag-withdraw din siya. Exit din siya doon sa killing zone. Sabi niya, exit. Sabi ko, huwag mo kaming iwan kasi stopin niya yung baril ko. Sabi niya, hindi master, kailangan ko umano kasi wala na rin yung radyo. Hindi na tumunog. Hindi na, parang nasira na rin. Sige. Dalawa na lang kami yung nangyari. Dalawa na lang kami natira doon ni Lieutenant Estinina. Yung sabi ni Sir Timil, withdraw na. Si nag-assault na yung kalaban. Ayun. Nag-withdraw ako.
Tinanong ko siya, sir, paano yung pack natin? Sabi niya, iwan mo na, pabayaan mo na, iwan mo na yan. Exit ka na. Yun. Nag-exit ako. Gapang, gapang. Yung nangyari doon, habang gumagapang, nagbubulyong fire din yung kalaban. Bubulyong fire din yung kalaban. Dahil sa nasa low ground kami, yung tama nung bala, hindi talaga yung yung pag ganun, kundi ang kumakain doon sa lupa, bapa, gano'n. Kaya, talsik-talsik, oo. Naisip ko, puta, pag nakita ako dito, dali ako, ay, pwede akong mahagip. Yung kabilang platon, nagka-cover fire sila. Nagkukuman, narinig ko nagkukuman. Oh, iri ko ng, cruiser weapon, paputokin yung 60. 60, pagputok na sisik, puta, sabayan din ng kalaban. 60 din sila. Pero, unang mahinto yung 60 ng kalaban, continuous pa yung 60 ng tropa. Mamaya, di nagka-idea ako. Okay ulit, 60 na naman. Ganun pa rin yung ginawa nila. Sabay din yung kalaban, kinto. Pag pangatlo, 60 ulit. Sabay siya, paghinto, nag-rush up na ako. Tumayo na ako, sabay takbo. Kung ano yung pinakabilis ko na takbo, yun ang ginamit ko para makalabas dun sa killing zone. Kasi paggapangin ko, ang layo, tapos pwede pa akong mahagip. Yung ginawa ko, tinakbo ko na lang. In-anticipate ko yung paghinto nila ng putok, tumayo na ako. Takbo na ako. Hanggang nakarating doon sa kabilang platon. Siguro nasa mga, mga 30 meters. 30 meters. Doon sa kabilang platon. Kaya rin nasa ko kasi 30 meters gapangin mo tapos nakabulim pa rin kalaban. Pwede kang mahagip doon. Isip-isip ko. Pag hinto ng putok nila, kumain ako. Tinakbo ko na talaga. Kulang na lang. Kung pinakamabilis ko na talaga na move, yung takbo na yun, yun ang ginamit ko. Pagdating ko sa kabila, una kong pag-dive ko, pak! Nag-dive ako kasi kalsada, open. Nag-dive ako, pak! Pagdating ko doon sa kabila, nakita ko si Captain Gidangin. Sabi ko, sir, may tama ako. Sige. Abanti ka doon sa likod. Hanapin mo yung tropa doon na yung mga wounded, nandun na. Magsabay-sabay na kayong lumabas doon, papunta ng, ng detachment para maiba kayo. Yun na. Nandun na. Kita ko na yung mga wounded. Nandun. Tapos yung may matindi kasi doon na may tama yung labas yung bituka na binahalot lang ng lausikap. Si Sergeant Manimtim. Pero yun yung pinakamalala. Yung iba sa likod, sa paa. Yun yung mga tama. Tapos ako, yun yung sa ulo. Ngayon, kasi palabas na kami, ako na yung nag-lead scout kasi medyo okay pa yung tama ko. Slight lang eh. Di lumabas kami hanggang doon sa detachment. Pagdating detachment, doon na kami na-evac kami, dinala na kami sa hospital. Kasama na ako doon. Yung, hindi ko na yung next na nangyari doon. Kasi nag-exit na kami. Yun yung... Gaano katagal mo? Siguro, kasi alas 11, alas 12, nag-umpisa ng putukan. Nakalabas kami doon sa... Nakarating kami doon sa... detachment. Mag-alas 5 na eh. Mag-alas 5 na. Tapos, nandun na kami sa detachment. Continuous pa rin yung fight nila doon. Continuous yung doon. First wounded mo? Yan yung first wounded ko. Ulo. Kaya pagdating doon sa hospital, binisita kami ni Com6. Sabi niya, magpamisa ka. Kasi malapit na kay kamatayan yung tama mo. Kung bumaba pa daw ng konti, yari na ako. Kahit mga 1 inch lang.
Yari na ako kasi, ulo eh. Hindi mo maiwan ka. Ano, hindi naman, na Kapatid. kabado. Kasi, na eh, kumbaga kasagsagan na nung fight eh. Kumbaga nawala na yung kaba. Pero Kundi- hindi ka takot na iatod sa kalap. Yung, Mga assault. oh, yung time na yun, hindi ko talaga naisip na yung assault. Basta yung iniisip ko lang na i-perform ko yung kikipaglaban doon, kung paano na magawa ko yung ko yung kalaban. Yun, pero hindi ko naisip yung nasabi na ma-assault, kabado. Hindi ko na yun, hindi ko yun inisip. Hindi ko yun inisip. Basta yun sa akin lang na laban lang kung laban, ganun. Yung narinig ko lang nga na doon sa team namin, platoon leader. Na withdraw. Withdraw na. Timil kasi nag-assault na yung kalaban. Yun, kaya nag-withdraw na rin ako. Yun yung hudyat na nag-withdraw na rin ako. Tapos doon sa kabilang platoon. Maya-maya, nandun na rin siya. Maya-maya. Pagdating ko doon sa kabila, platoon, maya-maya, dumating na rin yung platoon leader ko. Nandun eh. Nakalabas na kami lahat doon sa killing zone. Maliban lang doon sa yung hindi pinalad na kasama namin. Ilan ang Isang Kia, tapos yung wounded namin nasa 10. Ito naman 10 pa, ganun yung wounded namin. Kasi yung nangyari doon, nakadrop na kami dahil nga nasa high ground yung kalaban. Tapos kami low ground, medyo open pa. Kahit nakadrop, may mga tama. Yung mga tama na sa likod, sa paa. Ganun yung nangyari. Na cover? yung kabilang platoon, may mga cover sila na maganda kasi may mga puno, tapos may vegetation, may concealment sila doon. Yung sa amin, yun yung medyo alanganin kasi yung doon, palayan, tapos yung kugunan na medyo maliit, tapos mga puno ng niyog na yung kasing laki lang ng 1 galon na tubig. Yun yung laki ng puno. Kaya mahirap. Yung nawundin nga ako, 2 kami yung doon sa isang puno. 2 kami. Kaya hindi na ako dumikit doon sa puno. Nandun nakadrop na lang ako sa open. Yun yung nangyari doon. Yun yung isa na hindi ko makalimutan. Kasi kumbaga may nakaukit sa karoon ng marking sa katawan ko eh. Kaya nakikita ko. Kaya pag hindi ko talaga siya makalimutan. Yun yung isa.